Magandang hapon, Pilipinas. 5 ang patay sa sunog sa isang apartment sa Caloocan City. Kabilang sa mga nasawi ang isang sanggol. Sa investigasyon, na-trap ang mga biktima sa kanilang inuupahan nang sumiklab ang apoy madaling araw kanina. At live mula sa Caloocan, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, magkakaanak ba ang mga biktima? Andre, Nikki, 5 nga ang nasawi matapos maganap ang isang sunog dito sa dagat-dagatan sa Caloocan. At tama ka dyan, kabilang dyan sa mga nasawi ang isang 11-month na sanggol, pati na rin ang kanyang ina. At kung makikita nyo nga, nandito tayo sa mismong harap ng nasunog na bahay. Ito yung unang palapag na hinarangan na rin ng plyboard para hindi napasukin pa. At doon sa ikalawang palapag na trap yung mga residente na nanunuluyan dyan. Nagsisilbi daw kasi yan na boarding house at ayon nga sa BFP, pati na rin sa barangay, 5 ang kabuuan na nasawi matapos ang nangyaring sunog. Nilamon ng nagngangalit na apoy ang gusaling ito sa Barangay 8 sa Caloocan City. Sumiklab ang sunog kaninang alauna ng madaling araw. Bukod sa apoy, sunod-sunod din ang pagsiklab ng mga kable ng kuryente. Ang mga residente tumutulong na sa mga bumbero para mahila ang mga hose nang maaabot ang natutupok na gusali. Makalipas ang halos 2 oras, makapal na usok na lang ang natira at naapula na ang apoy. Pero ang sumunod na eksena, isa-isang inilalabas ng mga otoridad ang mga labi ng mga nasawi sa insidente. 5 ang patay sa sunog, kabilang ang 3 babae, 1 lalaki at 1 sanggol. Ayon sa mga otoridad, natupok ng apoy ang 2 palapag na paupahan. Mabilis umanong kumalat ang apoy mula sa unang palapag kung saan may talyer ng jeep. Posible umanong hindi nagising ang mga biktima kaya't hindi agad nakaalis sa naturang apartment. Bago po kami matulog, 1 a.m. May pumutok po kasi. Akala po namin barilan. Tapos nung nakita po namin, lumalaki na po yung sunog. Pataas na po. So marami pong natrap sa baba. Sa kabuuan, hindi bababa sa 6 na pamilya ang apektado dahil sa sunog. Andre, Nikki, nauna na ngang nagsabi ang Caloocan LGU na sasagutin nila lahat ng pangangailangan ng mga naapektuhang pamilya, pati na rin ng mga pamilya, ng mga nasawi. Kabilang na dyan yung pagpapalibing, pati na rin pagpapaburol. Ayon sa barangay kanino na nakausap natin, parang yung ibang magulang or ibang mga kamag-anak ng mga nasawi ay nagdesisyon na iuwi na lamang sa kanilang mga probinsya yung mga labi ng kanilang mga kamag-anak, samantalang may 2 biktima naman daw na nakatakdang iburol dito ang kanilang mga labi sa darating na Martes. Yan muna ang latest mula dito sa Caloocan City. Nikki, Andre? Salamat at mag-iingat ka dyan. Maraming salamat live mula sa Caloocan, Ian Suyu. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.